sabi ng dating economic advisor. Sabi ko nga sa inyo, yung may alam versus walang alam. Si Bongbong, walang alam. Tingnan mo kung anong pinagsasasabi. Walang pera, PhilHealth, walang budget na binigay, pero mas pagagandahin daw nila yung serbisyo. Kinuha nila yung pera. 90 billion yung kinuha nila. Nilagay nila sa National Treasury. Putangin na, pagagandahin daw nila yung serbisyo. Saan ka makakakita ng ganyan? O tingnanin mo. O, pakinggan ninyo sasabihin nitong dati niyang economic advisor, USEC, na dilawanta ito dilawanta ito. Alam naman natin, pag dilawanta alam natin pag dilawang tae, di ba, kakampi nila Marcos yan. Pero ito, tingnan mo, iba sinasabi. O, pakinggan ninyo kung ano sasabihin nung matalino doon sa walang alam. Ako po sobrang disappointed dito sa kinalabasan ng national budget natin. Kasi mukhang hindi nauunawaan ng gobyernong to na mahalaga din na nag-invest tayo sa taong bayan. Yan yung tinatawag nating human capital Lalong-lalo na sa health at education. Itong PhilHealth po, napakalaking issue nito. Dahil meron tayong mga existing na batas na nagtatakda na kailangan magbigay ng government counterpart bilang subsidy sa mga premium ng mga kababayan natin na hindi kayang magbayad ng premium ng PhilHealth. Kaya nga po kailangan yan para maisali din sila sa PhilHealth. Yan po yung mga kababayan nating mahihirap, seniors, PWD. Automatically po ay enrolled sila sa PhilHealth pero kailangan bayaran ng gobyerno yung subsidy nila. Kuha. Dito sa mga tangang mga supporter ni Bongbong dito, kuha nyo na. Kuha nyo yung ibig sabihin. Ha? I-enroll natin lahat ng mga Pilipino. Ha? Pero syempre, gobyerno ang magsasubsidize nun. Yung kukunin supposedly ng mga Pilipino na walang trabaho na tulong sa PhilHealth, gobyerno yung subsidy from the government, yung pagkukunan nun because batas yun Mantakin mo, batas tapos hindi mo pinondohan yung batas. Yan ang hindi naiintindihan nitong mga tulongges na ito Palibasa mga unemployed kayo Hindi kayo naghuhulog ng mga, nagbabayad ng mga taxes, hindi kayo naghuhulog sa mga PhilHealth nyo, kaya wala kayong mga alam Plain and simple, the government should pay for the premiums netong mga hindi naman members na in-enroll natin sa PhilHealth. Okay, kuha. Diretso. Nakatakda yan sa batas. So nakaka-disappoint na mismong yung mga congressman at senador natin ang nag-violate ng existing laws natin. Ito namang education, nakita natin na napakapangit ng performance ng ating education sector relative to other countries in the world. Hindi po ba nakita natin na yung mga 10 years old natin halos napakababa ng... Katulad nito, mga OFW natin naguhulog kahit naman hindi ino-honor sa ibang bansa yung PhilHealth. Pero minamandate sila na maghulog para may pondo. Para meron tayong magamit. Ilan ang OFW? Ilan ang nagbabayad ng PhilHealth? Bago umalis, requirement yun. Nire-require sa lahat ng OFW to pay yung mga balance nila sa PhilHealth bago sila paalisin ulit. Tama, mali? Pag nagkasakit sila, ino-honor ba ang PhilHealth sa mga ospital sa ibang bansa? They have to go back to the Philippines at dito magpa-hospital in order for them to take advantage nung premium nila, which is what? Putang ina niyan, may cancer ka, yung case rate mo parang may sore eyes ka lang. Ganun yun. Tapos tatanggalan nyo ng budget. Puta kami nagkakanda kuba kami maghulog para sa kakarampot na case rate ng mga ahente ng PhilHealth. Tapos kukunin nyo yung budget. Pati ba naman yung mga... Tinan nyo nung nakaraang taon, sa 1 milyon na buntis, 50% lang yung na-accommodate ng PhilHealth. May subsidy pa tayo nun. May subsidy pa tayo nun. 50% lang nung mga buntis last year ang na-accommodate nila. Wala pang 50% doon sa mga hindi buntis na nagkasakit. Yung na-accommodate nila, may subsidy pa nun. Paano pa kaya ngayon na walang subsidy? Tapos sasabihin ni Bongbong,
na wag tayo mag-alala? Level ng comprehension sa reading. Kung babawasan pa natin yung budget natin sa education, mas nakakalungkot po yun dahil imbes na suportahan at pagandahin yung ating education sector ay hindi pa napaprioritize. Tama kasi paano mo papagandahin yung isang bagay na binawasan mo ng budget? Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga